We could sense your frustration earlier in the press conference because of your disappointment over what the other panel had submitted in the pretrial conference. Can you elaborate on your frustration? We mentioned earlier in the press conference na tingin natin tunog lata kapag ginalaw-galaw mo yung pre-trial brief, no? And if tunog lata na siya, what more the trial proper? Dahil nakita natin at the very core of the pre-trial brief submitted by the defense team of VP Sara Duterte, wala pong affirmative defenses, wala pong independent arguments other than to simply rebut through a general denial yung mga allegations in the articles of impeachment. And again, no, yung pag-summon ng issues on technicalities that were already ruled upon in previous House Committee on Justice hearings and pleadings, pero rehashed again here at the pre-trial brief and in the conference. So that's frustrating because we want answers. The people have been clamoring for answers for years. And in this supposedly first step before the trial hearings, hindi pa rin po natin nakuha yun. But this should make your job easier. May ganun nga pong pagtingin because kung titimbangin din yung dalawang arguments, medyo may limitation yung general denial compared sa allegations and you supplement and you support it with evidence. Pero ang interest din naman natin dito ay yung proseso ng pananagutan, yung pag-provide ng due process to both parties. At syempre, we hope that both parties take those opportunities, no, hold on to them para ma-exercise nila ng diligently. And we can see with the submissions of VP Sara Duterte, no, even though the greatest allowance of due process was provided to her, to the Office of the Vice President, hindi pa rin po natitake yung mga opportunities na ito. So ayun mga pre, yung binibigyan po ng chance itong kampo po ni Sara Duterte mga pre, pero alam nyo, no, puro ribata lang yung kanilang mga sagot dyan di ba? At syempre, dinideny po nila yan. So, dun pa lang po mga pre, saan ba yung music na yun? Ayan. Wait lang po The defense team of Vice President Sara Duterte says they are ready to cross-examine prosecution witnesses. That includes Mary Grace Piat. Ayan mga pre, dito sa kampo ni Sara Duterte, puro po, yung alam mo, puro i-deny po nila yung mga akusasyon sa kanila. Pero po kasi, kailangan pong ma-explain kung sino si Tempura, sino si Mary Grace Piatos, kasi nandun naman yan sa dokumento, no? Nakadokumento po yan. At syempre, ang nakapansin po niyan, yung COA. Okay? COA po yung nakapansin. Ngayon, red flag yun kasi syempre, one day, naubos mo na yung confidential funds na yan. Diba? So, syempre, kailangan malaman ng taong bayan yan kung sino itong Mary Grace Piatos na to. Pero, ang kampo po ni Sara Duterte ay hindi po inaamin or hindi sinasabi sa publiko kung sino itong Mary Grace Piatos na to. Diba? Yung kanilang bribery, yung panunuhol nila. Diba? Siyempre, dinideny po nila yan. So, dun pa lang po wala na. Nakakahiya na itong Vice President. At sure ball na po ito impeach. Diba? Kasi yung kanilang mga tagapagtanggol po ni Sara Duterte, yung mga lawyers po niya, mga weak. Sa bagay, paano mo nga naman ipagtatanggol yung taong magnanakaw talaga? Diba? Ayun po yung dyan, nakakahiya dito kay Sara Duterte. At eto na, mukhang meron pong surprise witness. Okay? Ano sa tingin nyo? Sa impeachment trial po ni Sara Duterte. Meron po kaya? Basahin po natin ito mga pre, no? Isunod po natin to. Ayan po. Will there be surprise witness in VP Sara impeachment trial? Yun po yung tanong. Kaya ako po naniniwala po na meron po yan. Diba? Meron at meron po yan. Sigurado po ako na hindi po ito mapapaghandaan ni Sara Duterte.
Kasi pag may surprise witness, ibig sabihin, itong witness na to, malamang sa malamang, may dala din po mga ebidensya yan. Diba? Na babaon kay Sara Duterte. Diba? Resibo ba? Oh. So ako po, bukod dun sa 70 plus ba na witnesses na mga darating, o 50 plus yata yun, bukod dun, baka may mga surprise witnesses pa. Yari si Sara Duterte dito. Oo. Pero ako, naniniwala po ako na sa mismong impeachment po ni Sara Duterte, hindi po yan hindi po yan magpapakita. 'Di ba? Yan po ay takot po yan. Mayabang lang po yan si Sara Duterte, pero takot po yan mga pre. 'Di ba? Duwag po yan. 'Di ba? Kaya malamang hula ko nito pag impeachment na po, nasa abroad po yan. Kasi in case po maging siya sa Pilipinas, maging guilty siya, 'di ba? Or ma-convict siya, at least nasa ibang bansa po siya. Yan naman po yung palaging ginagawa ng mga sisiw, nagtatago po sa ilalim ng kanilang alam mo, nanay nila. Ingay naman itong ads na to. Tapusin na nga yan. So, yun po mga pre, kayo, ano yung reaction nyo dito? Ayan, naniniwala po ba kayo na may surprise witness po? Pagdating po ng impeachment trial laban dito kay Sara Duterte o wala? Pero ako po, malaki po ang aking paniniwala na meron at meron po talaga. Diba? So, ito na po mga pre, isunod po natin ito. Itong si Kupal na Baligod. Ayan Noong 2014, basahin ko po ito sa inyo. Noong 2014, gusto ni Senator Miriam Defensor Santiago na madisbar si Baligod. Bakit po? Dahil isinama umano ang pangalan niya sa PDAF o pork barrel list. Ngayon, may kaparehong tanong ang ilan. Bakit biglang nawala si Loren Legarda sa mga bagong aligasyon? Diba? Sa loob ng maraming taon, nakilala si Baligod sa paglalabas ng mga witness. Pero para sa mga kritiko niya, hindi sapat ang dami ng testigo. Ang mahalaga, may matibay bang ebidensya, yung walang script. So, PDAF list noon, malita list naman ngayon. Yan ang reputasyong iniwan ni Baligod sa mata ng kanyang mga kritiko. Diba? Nakakahiya ka, Baligod. Ikaw yung magaling gumawa ng kwento. Laban bawi ba? Diba? So, walang credibility itong hinayupak na to. Diba? Walang silbi, walang kwenta yung kanyang mga ginagawa ngayon mga pre. Kasi, sinungaling. Diba? Noon, PDAF issue. PDAF o pork barrel issue. Diba? Ngayon, malita issue naman. Kaya ito sa Baligod, tanga-tanga na lang yung maniniwala dito. Inutil yung maniniwala dito. Diba? Kaya kayo mga pre, ano po yung inyong opinion dito? Ano po yung inyong reaction? And comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga opinion dyan. Yan, importante po yan at nagbabasa po tayo mga pre. Ay, siyempre, kung hindi ka pa nakakapag-like sa ating video ngayon, like, share, subscribe na po. Para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan, at may TikTok po tayo dyan. May Facebook page. Kompleto po yan. So, yun mga pre, ring the bell button sa ating YouTube channel mga pre. So, ayan, hanggang dito lang muna yung ating video. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Ingat po kayo lahat. Magandang araw po sa inyo.